Mga kaparokya, today is March 24, araw po ng linggo at medyo matagal pa po tayo makabalik para mag-conduct ng online viewership, but starting tomorrow, March 25 to 27 ay mapapanood na muli natin ang Eat Bulaga Lenten Special na tradisyong inihahandog ng Eat Bulaga mula pa noon. Para sa Lunes Santo ay ang Selda ng kahapon starring Karen Aistrop, Alan Kay, Wally Bayola, Paulo Ballesteros at Joey De Leon. Sa Martes Santo naman ay ang Love Thy Neighbor na pinapangunahan ni Tito Soto, Jose Manalo, Raisa May Dizon at Maine Mendoza. At para sa Miyerkules Santo na para di makalimot starring Vic Soto, Miles Ocampo at Tasha Mulak at Ryan Agoncillo. So kabang-abang ang ipapakitang pag-arte ng mga newbie ng Eat Bulaga na sina Miles Ocampo at Tasha Mulak at Karen Aistrop. Wala po tayong online viewership next week pero we keep updating with regards to Eat Bulaga and Eat Showtime. Sa ngayon po ay magbibigay po tayo ng reaction sa isang post ng Lion Here TV with regards to Eat Bulaga and Eat Showtime. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Salamat! So yun nga mga kaparokya, upon checking sa page ng Lion Here TV ay may nakita akong post nito na caption ay Eat Bulaga, pinaghahandaan ang pagsisimula ng paglipat ng Eat Showtime sa GMA Network. So para sa akin mga kaparokya, I don't think na kailangan gawin ng Eat Bulaga ang paghandaan ang katapat na programa. Una, sino ba ang pressure dito? Eat Bulaga ba o ang Eat Showtime? Para sa akin sa production ay lamang na lamang ang Eat Showtime at alam naman ng Eat Bulaga yan. Lalo pat sanib puwersa na ang GMA at ABS-CBN, which is kahit sino pwede nilang i-guest, mapatalent man ng GMA or ABS-CBN. Kumbaga sa giyera maraming pwedeng ibala ang Eat Showtime kesa sa Eat Bulaga. Wala nga pa-aeroplano ang Eat Bulaga para lang masabi na bongga ang production nito. Ang Eat Showtime naman meron, lalo pat pwede nilang i-guest yung gusto nilang i-guest since nasa GMA Network na ang Eat Showtime. So doon pa lang advantage na ang Eat Showtime. So 45 years na silang noontime show, ano pa ba ang dapat patunayan ng Eat Bulaga? So para sa akin ay wala na dapat silang patunayan. Nagawa na nila kung ano yung mga gusto nilang gawin para mapaganda, mapaayos o mapasaya ang sambayan ng Pilipino. So magkaganon man kahit wala silang big names na mga guest ay nairaraos nila ang episode ng Eat Bulaga sa loob ng 45 years. Pero still number 1 sa TV ratings. Sige sabihin natin malakas sila sa online viewership pero iba pa din yung TV ratings sa online. At advantage para sa akin ang maraming followers at subscribers kahit saang anggulo tignan, kung saan almost 70 million para sa Eat Showtime at 5 million para sa Eat Bulaga at TV5. So I don't think hindi pwedeng pagbasihan yan dahil kahit saang anggulo ay talagang advantage ang maraming followers at subscribers o sa advantage yung maraming sumusuporta sa isang programa. So kayo mga kaparokya, ano sa palagay ninyo? Advantage ba yung malaki yung subscribers at followers? Comment down below. So yun nga mga kaparokya, nag-contract signing last March 20, araw ng Miyerkules ay may pahayag nga ang may-ari nito na si Felipe Gozon na sa pagsasanib puwersa ng dalawang giant network ay tataas na daw ang ratings ng Eat Showtime. So sampal para sa Eat Showtime yung sinabi ni Felipe Gozon na dati nasa kanila ang Eat Bulaga ay hindi manalo-nalo ang Eat Showtime dahil sabi nga ni Felipe Gozon ay expect daw nila natataas na daw ang TV ratings ng Eat Showtime dahil dalawang giant network na ang nagsanib puwersa para talunin ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey at ng TV5. So sampal yun para sa Eat Showtime. At para sa akin, pressure yun on the part of Eat Showtime family. Kaya nga ang reaction ni Vice Ganda ay nakaka-stress, nakaka-nervyos naman ito. So yun pa lang, parang negative na yung reaction ni Vice Ganda sa pahayag ni
Felipe Gozon. Tanong dyan mga parokya, paano kung hindi nila matalo sa ratings ang Eat Bulaga? Wala kasing kasiguraduhan yung mga pahayag ng may-ari ng GMA Network na si Felipe Gozon. Dahil alam naman ni Vice Ganda na mahirap tibagin ang 45 existing years na Eat Bulaga. So siguro sa first day titignan ang pag-transfer ng Eat Showtime, pero mamimaintain ba ng nasabing noontime show yung pagiging number 1 pagdating sa TV rating? So marami pwedeng mangyari. Siguro pwedeng matalo nila ang Eat Bulaga pero hindi magiging consistent. Unlike na nagawa ni Wawawi Willie Revillame before sa ABS-CBN na talagang nakipagdikan ng labanan sa longest running noontime show na Eat Bulaga, at paminsan-minsan talaga or madalas ay nananalo si Willie Revillame sa Tito Vic and Joey noontime show. Marami nagsasabi na kapag lumipat daw ang Eat Showtime sa GMA Network ay for sure ay tataas na daw ang TV ratings ng nasabing noontime show. Pero para sa akin, ano bang pinagkaiba ng GMA at GTV? Ano bang pinagkaiba ng ABS-CBN at GMA? Di ba dati, ang Eat Showtime ay nasa ABS-CBN ay hindi pa rin nila matalo-talo ang Eat Bulaga. Mas malakas ang reach ng ABS-CBN kaysa sa GMA Network. Tanging ang mga manunood lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari or sino talaga ang kanilang susuportahan pagdating sa pananghaliang programa. So, mga kaparokya, iba din talaga pag may tatak ang isang programa tulad ng Eat Bulaga. Though may tatak naman ang Eat Showtime dahil mahigit isang dekada na sila, pero iba yung may napatunayan na, iba yung may karisma, iba yung karisma ng Tito Vic and Joey. Expected na din naman na sa main channel ng GMA lilipat ang Eat Showtime. So ano ba dapat paghandaan ng Eat Bulaga dyan? Baka i-guess lang ang mga dating host ng Eat Bulaga na hindi talent ng GMA ay talunin pa nila ang Eat Showtime sa unang araw nito sa GMA Network. Guess lang yung mga dating host ng longest running noontime show na Eat Bulaga tulad nila Anjo, Jimmy Santos, Ruby Rodriguez, sila Julia Clarete, mga dating host ng nasabing noontime show or ng longest running noontime show na Eat Bulaga ay baka talunin nito ang pag-transfer ng Eat Showtime sa GMA Network, kahit big names pa ang itapat ng Eat Showtime at ng GMA sa TV5 at sa Eat Bulaga. So kayo mga parokya, ano sa palagay ninyo? Mapapanatili kaya ng Eat Showtime na maging number 1 sa TV ratings kapag lumipat na ito sa main channel ng GMA Network? Just comment down below mga kaparokya. So bago natin tapusin ito, sinashoutout ko mga kaparokya yung mga patuloy na tumatangkilik sa mga video na ina-upload ko, sa mga inilalabas kong video, at sa mga nagko-comment, salamat po. Very well appreciated po kahit po bad comment po ang mga sinasabi nyo sa video ko. Hanggang dito na lang mga kaparokya. Thank you and God bless.